this point, makakausap na po natin ang live si Mr. Eric Quezon. Kasama na siya ngayon ni Lar Santiago sa Makati Medical City. Lar? Yes, Pia, at katulad nga ng ipinangako namin sa inyo ay kasama natin ngayon dito si Eric para siya mismo ang magbigay sa atin ng magandang balita tungkol kay Tito Dolphy. Eric, we're so happy dun sa ibinalita mo na may magandang progress, no, sa daddy mo. Yes, oo. Kasi simula, 10 o'clock last night, no? They performed, the doctors, my dad underwent a procedure called tracheostomy. It's of course yung surgical incision dito sa may neck para mas maging maginhawa ang kanyang ang air passage, no? At mas magiging maganda ang kanyang paghinga. So after natutuwa kami kasi after 30 or 45 minutes lumabas na yung mga doktor, and then they said that the procedure went well at naging maganda yung operasyon. So kaya immediately after that yung blood pressure niya, heart rate niya nag-improve lahat. Hindi na siya kasi like I said before, yung fluctuation mas madalas na ito, hindi kumbaga kumonte yung hindi na as frequent yung fluctuation. Tapos yung kanyang blood pressure ganun din, ano, somehow mas steady siya compared to the previous days. So nga pati yung heartbeat, yung heart rate. Yes, yung heart rate niya maganda. Although minsan meron pa rin siyang tinatawag natin na arrhythmia, yung biglang tumataas, bumibilis yung heart rate, tapos biglang bumabagal. Meron pa rin ganun, ano. But yun nga, hindi na siya as drastic at hindi na rin siya as frequent. At anong oras siya dumilat kanina after ng procedure? Actually, last night, immediately after that, siguro mga after an hour, dumilat na siya eh. Kasi he was, since he's heavily medicated naman, so he was only sedated. Hindi talagang heavy anesthesia yung ibinigay sa kanya, no? Hindi general anesthesia. Kumbaga he was just sedated. So immediately right after, so about an hour, dumilat na siya. And then today, mas maraming beses siya na nakadilat at nakamulat at nakakausap. Hindi namin siya nakakausap, pero kinakausap namin siya. But he's been very responsive. Very responsive. So iniikot niya yung mata niya, tapos tinataas pa ba yung kilay. And yun, tapos kanina nga may maganda nangyari kanina, kumbaga na na-witness sila Shasha at ng mga ibang kapatid ko na somehow tumulo yung luha niya. Hindi namin, clinically it might not mean anything, no? Pero kami, kaming pamilya, we'd like to believe na itong pagtulo ng luha niya, it's a way of like communicating to us. Parang telling us that, you know, I love you too, na natutuwa siya that he's been through all of this and then back, di ba? Parang ganon. So, yun lang ang maganda sa mga nangyayari. Kasi tsaka talagang yung mga vitals niya, talagang nag-i-improve. Like creatinine level is really low, nandun na siya sa range na tina-target namin. So yung dialysis nag-work. So he's had his 3rd dialysis today. So ang prognosis ng mga doktor, kinakaya niya. So pagpatuloy lang daw yung dialysis muna. So at least kasi ito nakakatulong to sa kanya, no? And at the same time, yun na lang, right now, dahil nga he underwent an operation, so tinitingnan lang natin yung kanyang dugo, ano? So right now, we're still transfusing blood to him dahil nga because of his operation. Kumusta ang buong family ngayon na eto na yung progress na hinihintay natin? Right now, of course, I'd like to think that the family is somewhat relieved dahil maski ako, kahit paano nakapahinga ako, nakatulog ako, no? Yes, mas relaxed. Although the family is aware that up to the present, I mean, his sickness is not going to go away. COPD is not going to go away. At with COPD, kasama itong mga complications sa ganito at kasama na naapektuhan ang lahat ng kanyang organ. So kaya dapat lang namin siya talagang kumbaga talagang hindi tumitigil ang lahat ng mga doktor. Hindi kami tumitigil na sa pagbabantay sa kanya at sa pag-aalaga sa kanya. So ang isang positibong nangyari, Eric, parang nagkaroon ng
na-solidify lahat ng mga tao na to rally behind your dad. Oo nga, yun na nga. It's really overwhelming, Lar, no, na ganun yung nangyayari. Kasi nga parang even like I would get text messages and like or messages from all the social media, no, na saying that or the Jewish community, no matter how little we are, we're praying for your father. Our Muslim brothers from the south, they're all praying for my dad. So parang ang maganda lang dito, parang nagkakaisa tayong lahat ng mga Pilipino. Hindi lang ang lahat ng Pilipino, pero ang lahat ng relihiyon na nandiyan dyan, na nakilala ang daddy ko at nagmamahal sa daddy ko, ay talaga nagdadasal para sa kanya. Siguro nararamdaman din niya, no, yung pagbuhos ng pagmamahal sa kanya. I think that's the reason why he's getting better. It's because nararamdaman niya lahat yung pagmamahal na yun at nadidinig niya yung lahat ng mga dasal na yun. At siguro siguro talagang medyo malakas lang talaga yung daddy ko sa taas. So kaya talagang parang siguro sinasabi ng ating Panginoon na parang sinasabi niya na marami ka palang nagmamahal sa iyo, ha, sige, papagalingin kita. So sana gano'n. Yan ang inaasam naming magkakapatid, namin nila Shasha, naming pamilya na sana magpatuloy lang yung progress ng kanyang kalusugan at sana nga basta sana magtuloy-tuloy lang to. Kasi maski na gaano kaliliit itong progress na to, basta tuloy-tuloy lang siya, unti-unti ma-achieve din naman yung kahilingan namin at talagang pinagdadasal namin. Kumusta si Jasha? She's holding really well. Kumbaga, may mga moments, lahat kami may mga moments, Lar, no? Natural lang yan sa isang pamilya. Pero ang maganda lang nga dito is maski kaming family, nagkakaisa kami sa nangyayaring ito. Kumbaga parang sino ba naman na magtutulungan kung hindi kami, di ba? Kaming mga pamilya. Kaya kami nandito kami lahat para sa isa't isa. Meron yung ibang mga taga-industry nagpapadala ro ng pagkain, iba Yes. mga... Natutuwa nga kami pagkain, flowers, meron din mga nagpapadala ng mga cheque, pera. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam niyo kung sino kayo. Maraming salamat. Well, at this point, syempre, itong mga to, kasi maski hindi namin hinihingi, binibigay, nagdumadating. So parang natutuwa kami kasi parang wow. Kaya nga, like I said, it's overwhelming. Lahat kami parang tuwang-tuwa at galak na galak. At so, we're overflowing with joy. Dahil nga parang ngayon namin na-realize na we never doubted na marami nagmamahal sa daddy ko dahil I think he's done a lot of good also to a lot of people. At siguro yung lahat ng mga kabutihan ginawa niya, parang ngayon binabalik sa kanya ng mga natulungan niya, mga kasama niya sa industriya, mga kapamilya niya because they love him so much. Naging saksi ako doon, Eric, no? Kung gaano ka-generous ang daddy mo nasa taping, sa shooting, ang daming lumalapit at talagang siya yata yung hindi marunong tumanggi pagdating sa pagbibigay ng tulong. At ngayon naman parang siya naman yung kumbaga gustong ipamper ng mga tao. Yes, yung ganun nga, parang ganun yung nangyayari. Pia, meron ka bang gustong itanong kay Eric? Yes, Lar, nasabi nga ni Eric kanina na laging may nakabantay kay Tito Dolphy dyan sa hospital. Gusto ko lang malaman, meron ba silang sistema ng pagbabantay kay Tito Dolphy to make sure that someone is always there beside him? Ayun, tinatanong ni Pia kung meron ba kayong, yung family, meron bang sistema, yung relyebo sa pagbabantay? Wala talaga kaming sistema. No? Maganda lang kasi sa amin. Pia, maganda lang sa amin kasi ang dami namin. So, kumbaga, right now, there are 15 kids are here. Meron pang darating. Si Sunny, kapatid ko si Carlos. Tapos, of course, nandiyan pa si Shasha. So, pagka nakikita namin na yung isang nagbabantay, may napapagod na, tulog ka naman, ako naman magbabantay. Kumbaga, sa dami nga namin, kumbaga, pag pinagsama-sama tayo sa isang araw, ang relyebo namin is an hour and mga 5 minutes lang. So, hindi siya ganun katagal, no? Although, of course, itong mga nakaraang araw nga, medyo nataranta lang kaming buong pamilya na talagang wala kaming tulog lahat kami nagbabantay kasi nga of course nag-aalala kami sa aming ama, no, kaya
ng mga time na yon, medyo talagang 24 oras kaming nandito, nag-aabang, nag-aantay, hoping na gagaling siya, nagdarasal. Pero ngayon kahit papaano, Pia, nakakahinga kami ng konti. So, yun lang ang maganda ngayon. That's great. Great news, Yun ang maganda no, sa Lord? marami. Yun ang maganda sa marami. And you draw strength from one another. Yes, yun lang nga. Kasi kumbaga, kung merong isa na nagmo-moment o may nagiging emosyonal, merong isang matapang at yun ang tutulong. Pagka yung matapang naman ang naging emotional, meron namang isa ang tutulong. So, ang maganda lang, siguro sa dami nga namin, no, yung nagbabalanse yung mga nagiging emotional at yung mga nagko-console. So, kahit papaano, nakakapagtulungan kami. So, hindi kami masyadong nagiging emotional lang sabay-sabay. Hindi kami nagiging weak because someone is always there to pull us back. So Eric, bilang pangabakas, meron ka bang gustong ipahatid na mensahe sa mga fans, sa mga taga-industry, sa mga tao na patuloy na nag-pray for your dad? Yun lang, nangyari na po at nangyayari na gumagaling ang aking ama sa inyong mga dasal at nagiging mas mabuting kanya kalagayan. So sana huwag niyo kaming kakalimutan sa inyong pagdarasal. Sana isama niyo pa rin kami sa pagdadasal. Lalong-lalo na ang daddy ko dahil alam ko kung masasabi lang niya sa amin kung gaano niya kakimahal at kung mapapasalamatan lang niya kayo, gagawin niyo yan. Kaya ako na po ang nagsasabi on my dad's behalf. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa pagmamahalin niyo sa ama ko. So thank you very much, Eric. At syempre po mga kapuso, patuloy lang ang ating prayers for Tito Dolphy and of course the whole family. At alam natin na sabi nga, prayers can move mountains. So thank you very much, Eric. Balik po tayo sa studio. Maraming salamat, Lar. At maraming salamat, Eric. Lar, ipaabot mo na lang kay Eric ang suporta ng Showbiz Central at ang aming panalangin sa pamilya ni Tito Dolphy. Magbabalik po ang Showbiz Central. Stay with us. Tutukan, tatlong matitinding paghaharap sa korte. Rufa versus Amalia Fuentes. Kasi ang claim lang ni Rufa na hindi naman daw ako yung tinutweet niya. Ara versus Christine. Open naman si Christine dun sa public apology. Tulfo versus Santiagos. At para nagbalik uli yung nangyari sa airport. Yung nakita ko sa... Natutuwa siya dahil umarap na nga yung inaakusahan niya. And mabuti naman. Exclusive, Isabel Oli, na ulila na sa ama. Nung nawala naman si Daddy, at peace ako na sa heaven din talaga siya. So, Aiza, umalma sa isyong ng iwan. Dandreb, ikinasal na. Madaming nag-umpugan ng ulo dahil hindi nila maintindihan. So, hindi ko naman pinipilit sa kanilang